Alright, nabuksan po iba sa book of Psalms chapter 78. Psalms chapter 78. At muli po ay salamat po sa mga sa church, sa inyo pong pagtulong po sa amin, sa amin pong pagpapalipat-lipat. Salamat po sa inyo. No? Okay, now chapter 78 ng book of Psalms. At kung kayo po inalya na, ay ating pong mabasahin mula talatang 1 hanggang 10. No? Chapter 78, 1 to 10. At dito po ay ginugunita ni Asaph sa kanyang awitin ang pagpapasimula ng Israel, no, hanggang sa makita nila yung mga kagilagilas na ginawa ng Diyos sa kanila, no? Yes, kaya po pinakita yung kanilang magandang umpisa, no? Pero tingnan po ninyo yung nangyari. At titignan natin po dito kung ano po yung mga lesson na ating makakuha para po sa ating pong mabungang paglilingkod sa ating Panginoon. Chapter 78, 1 to 10. Alright, magkaroon tayo po ng palitang pagbasa. Give ear, O my people, to my law. Incline your ears to the words of my mouth. Which we have heard and known, and our fathers have told us. For he established a testimony in Jacob, and appointed a law in Israel, which he commanded our fathers, that they should make of them known to their children. That they might set their hope in God, and not forget the works of God, but keep His commandments. The children of Ephraim, being armed and carrying bow, turned back in the day of battle. They kept not the covenant of God, and refused to walk in His law. Verse 11, and forgot His works and His wonders that He had showed them. Now, ibig ko mong ngayong gabi ay isabihin ito yung na maraming mga Kristiyano na maganda yung kanilang umpisa, yung kanilang pagpapasimula, no, kahanga-hanga at talagang pagpapala sa marami, no. Nakakakita po tayo ng mga tao na tagpuan natin, tumanggap sa Panginoon, maganda yung umpisa, tama talaga, no? Tama talaga to get right with God. Alright? Tama talaga na nag-umpisa ka sa Panginoon, nakakilala ka, yes, to get right with God, but huwag natin kakalimutan, but it is more important to stay right. Emigisan, maraming nagsimula ng tama, marami talaga ang naging magandang umpisa, no? Tama lang 'yon, but it is more important to what? To stay right. Na hanggang sa huling sandali, nariyaan ka. Amen? Maraming nagsusuko ng buhay, maganda 'yon. Tama 'yon. Pero ang pinakamaganda is what? To stay what? To stay right. Diba? Maganda yung umpisa mo, pero magalaga ulit, yung manatili ka doon sa tama. Di ba? Yun ang maganda noon. Now, itong Israel, okay, tama. They get right with God. Di ba? Kinilala nila ang Panginoon. Ano ho? Alright? Nagsimula silang humakbang palabas sa pagkalipin sa Egypt. No? Nakatawid ng dagat. Pinuri ang Panginoon. Tama talaga. Di ba? Tama talaga. Nakita niyo yung mga kagilagilas na ginawa ng Diyos na sila lang ang pinagpakitaan, na sila lang mga po ang ginawa. Yes, they get right with God. But, notice verse number 9, sa bandang huli, sa gitna ng digmaan, tumalikod sa Panginoon. Nakatay po yan? Sa gitna ng digmaan, verse number 9, tumalikod sa Panginoon. Ano pa nangyari? Verse number 10. Nangyari?
they kept not the covenant of God. Diba? Ano pa sumunod? They refused to walk in His law. Now, hindi ganyan sila nung una. Maganda ang umpisa. Tama, di ba? Pero hindi na natili sa maganda. Okay? At sa bandang huli, verse 11, ano pa nangyari? Kita mo? Nilimot lahat. Nilimot na lahat yung ginawa ng Diyos na kamangha-mangha sa kanilang harapan. Okay? Now, hindi ito dapat mangyari sa atin. Hindi ito dapat na mangyari sa iyo. Okay? Tonight, yes, okay, nagsimula ka ng tama, but again, it is more important. Pero ano ang pinaka-importante? Okay, to stay right. Alright? At yung ibig ko ang ating pag-usapan ng gabi, staying right. Staying right. Okay. Dagdag nyo, staying right is much more important than getting right. Amen? Staying right is what? Okay. Is what? Okay. Okay. Equally important. Equally important getting right. Amen? And if you don't stay right, you will soon find yourself not doing right. Amen? Sabagat pag hindi ka nanatiling tama, sa bandang huli, makikita mo yung sarili mo na hindi mo ginagawa yung tama. Emigisan? Okay. Nag-umpisa po sila sa kagitan ng digmaan, tumalikod sa Panginoon. Anong sumunod? They kept not the covenant of God. Anong sumunod? They refused to walk in His ways. Okay? Nakita ko, maraming ulit na ginagamit yung salita na ang Diyos ay nagbabangon rising early, His prophets, para sabihan lamang sila. Maraming ulit. Pero ang sagot ng mga tao, ayaw na namin sumunod. Ayaw na namin makinig. Di ba? Okay. At sa bandang huli, verse number 11, nangyari ulit, pakilakas, and forget what? Ito mo. Okay. Wala na silang maalalang magandang ginawa ang Diyos sa kanila. Okay? Kaya ating pag-usapan itong ilang mga bagay na as a believer na magandang sundin natin to stay right. Panginoon, ako pipatnubayan mo sa aming po pag-uusapan, umaasa po lamang ako sa iyo sa pagkakataong ito para ma-deliver ko yung tama, yung nais mo. Kahit Lord, gamitin mo lamang ako, hinihiling ko ito at ako'y nagkapasalamat sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. Now, ano ang dapat nating gawin na sundin upang tayo manatili dun sa tama na ating inumpisahan? Sapagkat marami ang hindi nanatili. Amen? At hindi ko ibig na makabilang kayo sa mga casualty na yun. Alright? Kaya ano ang ating dapat gawin? Now notice verse number 2 to number 4. Tingnan po. Alright. Anong sabi ng mga awit? Sindan niyo po. Sabi ng mga awit, I will open my mouth in a parable. I will utter dark saying of old, which we have heard and known. And our fathers, pakilakas, have told us. Pansinin nyo, okay? Itong mga taong ito, na sa bandang huli ay umalis doon sa tama, ay natuto. May tinanggap na tama. At sino nagturo sa kanila? Yung mga magulang nila. Tinuruan sila ng mga magulang nila. Di siya pala, itinuro ng mga magulang nila sa kanila yung paniniwala ng magulang. Itinuro, ito ang paniniwala ng mga magulang, itinuro nun sa mga anak. Alright? Notice number 9. We will not hide them, okay, from their children, showing to the generation to come the praises of the Lord and His strength
and His wonderful work that He hath done. Alright? Okay. Itinuro ng mga magulang yung kanilang belief. Alright? At yung belief ng mga magulang, ipinamuhay ng mga bata. Pero sa bandang huli, nung mawala ang mga magulang, nawala din ang mga bata. No, bakit? Anong ibig sabihin? Okay? Akin, nakita rito, no? Yung isang number 1. Upang tayo pare-pareho at yung ating mga anak ay manatili sa tama is what? Mahalaga is what? Have the right belief. Alright? Ang pagkakaroon ng tamang paniniwala. Alright? Lagi ko sinasabi, mahalaga sa lahat sa atin, mga magulang, at sa ating mga anak, to know what you believe. Inuulit ko to, to know what you believe and why you believe it. Alright? Tama yung itinuro ng mga magulang sapagat yun ang kanilang paniniwala na tama. Ang malungkot, ito yung paniniwala ng mga magulang. Ito yung faith ng mga magulang. Pero hindi naging paniniwala at faith ng mga anak. Nakadiyo po ako doon? Nakadiyo po ako? Sumunod lang yung mga anak. Pero sumusunod pala yung mga anak. Pero ang totoo, ang sakal is what? Ito yung paniniwala ng magulang ko. Nakadiyo po ako? Ito ang paniniwala ng mga magulang ko. Ito ang tinuro sa akin ng aking mga magulang. Pero ang tanong, yung mga itinuro ng mga magulang sa'yo na paniniwala niya, naging paniniwala mo rin? Nakadiyo po ako? Oo, tama ang paniniwala ng magulang mo. Tama yung faith nila. Tama ang doctrine nila. Pero yung bang doctrine, yun din ba yung doctrine nila personally? May gusto. Okay. Most of the time, ang nakikita ko dito is what? Okay? Nagturo ang mga magulang, pero hindi naging personal na paniniwala ng anak. Kaya madalas, kapag nawala yung mga Kristiyanong mga magulang, nawawala din yung kanilang mga anak. May gusto? Amen? Kaya nga, number 1, to stay right, anong kailangan? Have what? Have the right belief. Okay? Kaya nga, know what you believe. Amen, Christian? Amen? Okay. Naalala niyo, lagi binabanggit na, okay, saan ka nag-church? Dito. Okay, ano bang paniniwala niyo? Yung paniniwala ng pastor namin. Ano bang paniniwala ng pastor namin? Anong paniniwala ba ng pastor niyo? Yung paniniwala namin lahat. Okay, anong paniniwala niyo? Yung paniniwala ng aming pastor. Ano bang paniniwala ng pastor? Yung paniniwala namin lahat. Anong kailangan? Personal. No, pakalakas. Know what you believe. Ano sunod? Why? Amen? Amen? Pininiwala ko, nabaptis ako. Di ba? Okay? Iniwala ko na ang Church ng Jerusalem ay baptist. At kaya kong panindigan bakit yan ang aking paniniwala. Ano may gisan? Bakit ka baptist? Diba? Okay, bakit mo nasabing baptist ang church doon sa Jerusalem? Okay? Okay. Have the right belief. Okay? In 2 Timothy 1:12, no? All right? Sabi ko kanina, no? Sabagat yes, you will never stay right by living of the belief, no? Ng mga magulang o ng pastor. Kaya nga know what you believe and why you believe it. All right? Okay? Wag ka lamang napapatagay ka sa agos. Alright? Alamin mo bakit ito ang paniniwala. Alamin mo bakit ito ang turo. Alright? Bakit hindi tayo sumasama sa charismatic? Bakit hindi tayo sumasama sa mga Pentecostal? Amen? Okay. Okay.
Bakit natin sinasabi na hindi tama na ang tao ay umiinom ng alak? At bakit kahit ang young people, kahit beer, kahit ladies drink, okay? Kahit kaunting, ano ba yan? Black Label or, ano yun, Daniel? Jack Daniel, nakahulusok, hindi dapat sa inyo. Bakit natin sinasabi yun? Huwag ka lang oo ng oo. Alamin mo bakit. Amen? Have the right belief. Know what you believe and why you believe it. Alright? Okay. Pangalawa, okay. Right declaration. Una, beliefs. Pangalawa, right declaration. Alright, that is verse number 6. That generation to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare. Upang maalaman ng lahing darating sa mga tuwid ng mga anak na ipinanganganak, na siyang magbabangon at magsasaysay sa kanilang mga anak. Okay? Right declaration. Ano ibig sabihin? Ng right declaration, number 1, okay, telling people who you are. Telling people who you are. Yun ang right declaration. Telling people, ano sabi ko? Telling people who, okay, lagay nyo ha. Okay, mahalaga yun. Nasa umpisa pa lamang, tell them who you are. Alright? Okay, bago ka sa kumpanya, bago ka sa trabaho, tell them who you are. Ha? Okay, may mga bago ka sa school, may mga bago ka, tell them who you are. Amen? Ngayon, pag tinanong ka, bakit? Sino ka ba? Sino ka ba? Ano sagot mo? Halimbawa, sino ka ba? Ha? Tinubos ni Kristo. Ligtas, tiyak ang pagtungo ng kalangitan. Maliwanag ba? Kristiyanong tunay. Amen? 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 Hindi basta Baptist, kundi anong klaseng Baptist? Bible-believing Baptist, soul-winning Baptist, premillennial Baptist. Amen? King James Bible Baptist. Amen, Christian? Naniniwala sa imminent rapture na Baptist. Amen, Christian? Tell them who you are. Ano tawag doon? Right what? Right declaration. Okay? You see? Ito po yung napakahalaga. To stay right. Alright? Kasi matuto kasi makikita nyo, sa mga nagsimula ng tama, no? Maganda ang umpisa, humanga tayo ng kaunti, na-bless tayo, pero bandang huli, hindi nagtagal, nawala. Makikita mo, ang unang-una is what? Okay? Hindi naging matibay sa paniniwala. Maliwanag ba? Sumama-sama pero hindi alam kung anong pininiwalaan natin. Maliwanag ba? Hindi lumalim. Maliwanag ba? Alin pangalawa? Wala siyang anong klaseng deklarasyon? Right. Amen? Amen? Last Sunday, ang topic namin dun sa Lumaniswat. Okay? There is no secret disciples. Maliwanag ba? Hindi kailangan ni Kristo ng secret disciples. Maliwanag? Kapag isinikreto mo ang pagiging Kristiyano mo, listen ka po, hindi ka mananatili sa tama. Naniniwala kaya? Believe me, Christian. Okay? Have the right declaration. Okay? Tell them who you are and declare, okay, who you represent. Alright? Anong pangalawa? Maaga pa lang, i-declare mo na who you represent. Maliwanag ba? Kasi di ba totoo naman, kahit saan tayo magpunta, hindi mo pwedeng alisin na si Kristo ang inire-represent mo. Amen? Amen? Siya yung kinakatawan mo. Witness kanya eh. Tama? Ano sabi ng Panginoon? Ang magmakahiya sa akin at sa aking salita. Remember that? Sino pinakikilala mo? Kaya
Kaya nga, tayong Bible buff, malabo tayong maging mahusay na, anong tawag doon? Pag-eleksyon? O, hindi tayo pwede mangampanya. Nakakahiya. Ikinakampanya mo yung tao, pero hindi mo ikinakampanya si Jesucristo. Amen, kisan? Hindi po pwede sa atin yun. Kaya maraming nawala. Kasi maganda ang umpisa, pero hindi nagpatuloy. Alright? Sapagat hindi niya natutuhan yung mga hakbang na dapat gawin to stay right. Ano yung number 1? Have what? Have the right belief. Ano ibig sabihin? Know what you believe and why you believe it. Amen? I believe, no, that the King James Bible is the preserved Word of God. Amen? Okay. Now, why you believe it? Okay, why? Okay? Sapagat lahat ng mga lumabas na new version, okay? Alright, ay hindi tapat. Ano ha? Maliwanag ba? Okay. Ibinababa si Kristo. Tinatanggal ang blood redemption. Maliwanag ba? Okay. Lahat yan. Maraming inumit, maraming tinanggal. Na sinasabi, sa old manuscript ay wala ito. Sa old manuscript ay wala ito. Kala mo kagagaling. Okay? Dishonest yun. Hindi tama yun. Dishonest yun. Sapagat yun nagsasabi, hindi nakita ni hindi nahawakan yung old manuscript. Ulitin ko. Sapagat maging si Pablo, no, sila Peter, hindi nahawakan ni hindi nakita yung original na sinulat ni Propeta Isaiah, ni Jeremiah, at yung original na Pentateuch. Ay, may gisa. Sabihin pa, wala ito dun sa nahukay sa aklat ni Isaiah, na nahukay dun sa ano yun? Sa Dead Sea Scroll. Yung Dead Sea Scroll naman, hindi yung mga tinago ng mga pari, yun eh. Hindi rin yung pinagbasihan ng King James Bible. Evaluate. Nasabi ko lang sa inyo. Okay? So, know what you believe and why you believe it. And secondly, have the right, what? Declaration. Maaga pa lang, amen? Maaga pa lang, ipahayag mo na, Kristiyano ka, ligtas ka. Amen? Amen? Kasi Kristo ang inire-represent mo. Sa paano mong parang i-represent, mag-witness ka. Maliwanag ba? Sa paano parang mo, ipapakita na si Christ ang iyong inire-represent. Anong kailangan? Anong kailangan? Mag-witness ka. Ituro mo yung gospel ni Christ. Yun ang representative ni Kristo. Ha? Okay, pangatlo. Okay, that's verse number 7. Okay. To stay right, have the right belief, right declaration. Number 3, okay, right now, verse number 7. Number 7. Okay. Upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos. Kita yung salita yun? Upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos. At huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga utos. Sakitin niyo po? Ano yung pangatlo? To stay right with God, anong kailangan? Have the right hope. Right beliefs, right declaration. Pangatlo, right hope. Right hope. You must set your hope. You must set your hope in God. Hindi sa tao, hindi sa pangako ng tao. Amen? Amen? Set your hope in God. Kung ibig mong manatili ka sa tama. Amen? Amen? Okay, maraming tao mangangako ng mangangako. Pero hindi gagawin ang ipinangako. Amen? Mabibigo ka lang, malulungkot ka lang, magagalit ka lang. Magiging bitter ka lang. Pero salamat, walang umasa sa Diyos na napahiya. Walang umasa sa Diyos na nabigo at naging kawawa.
Amen, Christian? Ma-open ka sa tao, kahit magaling yan. Kahit magaling yan. Okay, ma-open ka. Kasi tao yung pareho mo, hindi ba? Amen? Amen? Sabi nga ng Book of James, okay, hanga-hanga ka sa power ni Elijah. Pero si Elijah, tao rin katulad mo. Amen? Pero bakit naging powerful? Anong dahilan? Sapagkat sila what? Umasa sa Diyos. Ang Diyos ang kanilang naging lakas, pag-asa sa buhay. Ha? Okay? Ano sabi ng King James? That they might set their hope in God and not forget the works of God, but keep His what? Commandments. Kita mo? Okay. Alam mo, di ba binabanggit ko sa inyo, minsan binabasa ko yung Bible ko pabalik. Pag tinignan mo yung sa verse number 7, tinignan mo pabalik, makikita mo ang pinakang pundasyon, yung hope. Note yan, number 7, okay? Sa dulo, He keep God's commandment. Di ba? Ano sumunod? Hindi niya nilimot ang mga gawa ng Diyos. Pabalik. Nakatibo? Okay. Bakit niya nagawang ingatan ng commandment ng Diyos at bakit hindi niya nalimot ang mga gawa ng Diyos? Anong dahilan? Sapagkat ang Diyos ang kanyang hope. Nakadibo pa ako? Pag ang Diyos ang hope mo, alright, hindi mo malilimot yung mga gawa ng Diyos. Kapag ang Diyos ang hope mo, iingatan mo yung kanyang mga what? Commandments. Amen? Amen? Dahil mananatili ka sa tama. Okay? Kaya nga, pangatlong hakbang, to stay right with God, anong kailangan? Have what? Have the right hope. Anong right hope? God. Ang Diyos ang iyong pag-asa. Okay? Don't place your hope in man's promises. Alright? You can only trust the promises of God, and that is where you should invest your hope sa mga pangako ng Panginoon. Amen? Minsan talaga parang walang-wala ka na. Di ba? Parang bigong-bigo ka na. Talagang nangyayari yun. Okay? Pero kapag talagang umasa ka sa mga pangako ng Diyos, titibay ka, magtatagumpay ka. Okay? Hope in God. Number 4. Okay. To stay right, anong kailangan? Right motivation. Right motivation. Okay. Okay. Now, anong ibig sabihin ng motivation? Nakita ko, motivation also means inspiration. Okay? Motivation also means ito yung nagdadrive sa'yo. Tama ba ako? Motivation. Ito yung nagmamotivate. Ito yung nag-uudyok sa'yo para gawin ang isang bagay. Motivation. Ito yung nag-uudyok sa'yo para kailangan kong bumangon na kasi ito yung gagawin ko eh. Amen? Minsan parang ayaw ko na pero meron kang inspiration na siyang nagtutulak sa'yo para magpatuloy ka. Tama? Amen? Amen? But this is Christian. Ang pinakamatibay at napakalagang motivation is what? Is what? Balikin mo number 7. That they might set their hope in God and not forget the words of God, but keep His commandments. Okay. Now, ano yung motivation na pinag-uusapan nito? Yung commandments and works of God. Ako niyo po ako? Yung mga utos, at mga ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Okay? Commandments, ginawa ng Diyos sa kanilang buhay pangatlo, at yung magagawa ng Diyos through Him.
Yung pa ako? Ano yung pangatlo? Magagawa ng Diyos sa pamamagitan mo. Nakadyo po ako doon? Yun ang pangatlong gusto ko, ha? Okay, amen kasi? Yung magagawa ng Diyos sa pamamagitan mo. Amen? Motivation. Okay? Kasi ito, totoo naman talaga. Maraming gustong gawin ng Diyos. Diba? Alright, pero huwag niyong kalimutan, gumagamit siya ng tao, hindi ba? Amen? Meron na kasing bagay na tinandaan ko lagi, no? Okay? Yung salitang, ang Diyos ginagamit niya, maging yung personality ng isang tao. God uses your personality. Kasi iisa ka lang sa mundong ito eh. Walang kapareho mo, hindi ba? Di ba alam ikisan? At yung personalidad na meron ka, walang kapareho mo. Pero huwag mong kalimutan, kailangan niya ng Diyos para magamit ka. Amen ikisan? Amen? Okay. No, kanya isipin mo, hindi ba? Isipin mo, hindi ba? Okay. Ano kaya ang magagawa ng Diyos sa magitan mo? Sabi nga sa'yo, maraming mga tao na nakilala ko sa loob ng maraming taon na talagang akala mo'y walang mararating, walang magagawa, parang katawa-tawa lang, binibiro-biro lang, pero ngayon, ginagamit ng Diyos mightily. Okay? Marami akong nakilala, mga binabagi ko mga, yan, first honor yan. Okay? Mula first year hanggang fourth year sa Bible School, magaling yan. Presidente yan. Pero hindi naging pasto, samantalang ito. Okay? Totoo yun. Napag-iinitan ng mga misyonero, pinitsirahan, binitbit. Nakita ko yun. Okay. Minsan, ugali, kala mo unsaved. Pero naging pastor. Natalo pa yung mga honor. Iba naman siya. Kaya nga, huwag mong maliitin ang sarili mo. Amen? Huwag mong maliitin ang sarili mo. Anong kailangan lang? Pakapat. Have what? Have the right motivation. Okay? Hindi mahalaga kung anong sinasabi ng tao sa iyo na ganang-ganyang anuan. Hindi mahalaga yun. Ang mahalaga is what? Ano ang plano ng Diyos para sa iyo? Alright? Have the right motivation. Ha? Okay? Your motivation, ha? Your motivation should come from wanting God to do through you. To do through you. Ay, tama ka. Pakalakas nga. Your motivation should come from what? Wanting God to do through you. Lord, gamitin mo ako. Okay? What He has done for others in the past. Huh? Kaya nga, have the right motivation. Amen? Have the right motivation. Ha? Alala ko lang yung bagamat imported, pero totoo naman eh. Di ba si D.L. Moody? D.L. Moody ay hindi nakatapos ng grade 6, hindi ba? Sobrang taba. Talagang sobrang taba niya. Overweight siya. Manggagawa lang siya ng sapatos. Okay? Dumadalo siya sa church. No? Pero isang araw, yung Sunday school teacher na nagkaroon ng burden sa kanya, tinuruan siya, naligtas siya.
Bandang huli, naging manggagawa, naging Sunday school teacher. Bandang huli, naging evangelist. Okay. Walang aral. No? Pero pag nag-preach, libo-libong tao nakikinig sa kanya. Okay. Anong meron siya? Anong meron siya? Nabasa ko isang istorya na isang araw ay merong napakahalagang affair sa isang malaking bayan doon sa Amerika. No? At merong isang tao na magaling magsalita, edukado, scholar, at magtuturo siya how to gather thousands of people. Magtuturo siya. No, sapagkat may effort sa bayan na yun, sabi ni D.L. Moody, alam niya, maraming dadagsa na tao. At sabi niya doon sa assistant niya, parang sino, okay, Ruben Torre, gumawa ka ng paraan, upahan mo itong malaking lugar na ito, gagamitin natin, mag-help tayo ng evangelistic campaign. Sabi niya, Mr. Moody, ay kasabay nung araw na yun meron ditong conference. Si ganong-ganong tao, well doon yung tao At magtuturo siya how to gather much people. Okay. No, basta gawin pinapagawa ko sa iyo. Nangyari nga. Pinagsabay. Alam nyo, mahigit 10,000 ang dumulo kay D.L. Moody. Samantalang yung kilalang tao, ni hindi umabot ng 1,000 ang dumulo sa kanya. Nakinig kayo sa akin? No, anong meron kay D.L. Moody? Ano meron siya? Meron siyang what? Yung right motivation. Alam niya sa kanyang sarili, ginagamit siya ng Diyos at gagamitin siya ng Diyos. Maliwanag. Alam niya na sa kanya sa lang, wala akong magagawa. Pero salamat, may Diyos na gumagamit sa akin. Nakanya pa ako? Ano meron si D.L. Moody? Right motivation. Amen? Itama yung ang kanyang inspirasyon, Diyos. Amen? Ang nag-uudyok sa kanya para gawin ng mga bagay-bagay is what? Ang Diyos din. Ano meron siya? Right what? O, kita mo? Kaya hanggang sa bandang huli, nanatili siya sa tama. Amen? Marami siyang nakasabay. Magandang umpisa, napunta sa mali, naging Calvinistic, naging liberal. Kinu-question pa yung first 6 chapter ng Genesis, naging liberal. Pero si D.L. Moody, hanggang sa huling sandali, walang natapos, pero nanatiling tama sa Panginoon. Okay? Sabagat meron siyang right motivation. Amen, Christian? Amen? And then, pangilan na ako, Brother Justin. Okay, number 5, right decision. Right decision. Okay, verse 8 to 10. Okay, so Christian, ito yung kailangan natin. Amen? To stay right. Kahit magtagal. Amen? Kahit magtagal. No? Kaya nakakatuwa yung sabihin minsan nakakita, Bar Nestor. Kasi si Nestor, meron yung kanyang mga experience. May mga nakikita siya, mga dating nakasama niya. Nandun ka pa rin sa Calvary. Sabi mo, bakit? Anong masama? Ito, hindi ba? Sila hindi na right. Si Nestor right pa. Amen? You see? Okay. Kaya mahalaga yung right belief. Ano yung pangalawa? Right declaration. Pangatlo, motivation. Panglima, right decision. Okay? Magdesisyon ka na ng tama. Amen? At siguraduhin mo, lahat ng kapasyahan mong gagawin, lahat ng desisyon mo, tama lagi. Amen? Ngayon, paano makakatiyak na lahat ng iyong mga desisyon ay right? Paano? 8 to 10. 8 to 10. Ready? Ay lahat. The children of Ephraim, being armed and carrying bow, turned back in the days of battle. They kept not the covenant of God in His laws. All right?
Now, anong pinapakita? Nakasalitang covenant, tsaka yung walk, yung law. Nakatiba yun, yung verse number 10, yung salitang covenant, tsaka yung law. Ano yun? The Word of God. The Word of God. Okay? Kaya nga, ano ibig sabihin? Okay? Every decision must be based on the Word of God. To stay right with God, to make the right decision, ano kailangan? Every decision must based on what? It must based on the Word of God. Amen, kasi? Every decision based on God's Word will always keep you doing right. Yun ang totoo nun, Okay? Kaya nga, if you are going to stay right, you must base every decision on whether it is what? God's Word. Kung ito ay inaalaw ng salita ng Diyos. Okay? Anong sabi ng Psalms 119, 105? Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Makaliwanag, hindi ba? Kaya nga, lahat ng kapasyahan, lahat ng pangarap, lahat ng gusto mong gagawin, mga kapasyahan, mahalaga na lagi mong titignan, ang Bible ba ay nagpapahintulot sa gagawin ko? Maliwanag ba? Maliwanag ba? Kaya ano sabi ko na? Every decision based on God's Word will always keep you doing right. Amen, kaysan? It will always keep you doing right. Walang sumunod sa Biblia na naligaw. Wala. Lahat ng naligaw kasi sumalungat kasi nasabi ng sa Word of God. Okay? And then, number 6, right direction. Right direction. Okay, right direction. Tingnan po. Tingnan po, balikan niyo po yung talatang siyam. Pakilakas po. Okay. Oh, right. Ayun, tingnan niyo muna sa King James, The children of Ephraim, being armed and carrying bow, turned back in the day of battle. Okay, go ahead tayo sa turn back. Nakakita mo? Okay. Ano yung utos ng Diyos kay Moses tsaka sa children sa Israel nung sila'y nasa harap ng dagat na pula? Turn back? Go forward. Nalala niyo ba? Sa Diyos, laging what? Go forward. Kaya sa Diyos, anong right direction pag sa Diyos? Go forward, not backward. Amen, kisa? Okay. Kaya nga, ang kailangan, have the right direction. Wala ka nang babalikan pa. Amen? Pag bumalik ka, pag lumakad ka ng patalikod, anong tawag doon? Back sliding. Maliwanag ba? Go forward. Then lastly, have the right faith. Have the right faith. Okay? Have the right faith. Okay. Tapos na ako, Okay. Ito yung ibig sabihin ng bakit sinabing magkaroon ka ng right faith. Ano? Tignan niyo po ang naging ugali ng Israel sa Diyos. 19. Verse number 18. Verse 17. Sundan niyo ko, Verse 17. Okay, may Bible kayo. Hawak ang Bible? Hawak ang ballpen? Okay, may Bible, hawak ang ballpen. Tingnan niyo po, okay. 17. And they sinned yet more against him by provoking the Most High in the wilderness. And they tempted God in their heart by asking
meat for their lust. Yea, they spake against God. They said, can God? Guhitan niyo po yung salitang, can God? Nakita mo? Ka, bakit ba sila nasa wilderness? Hindi ba doon sila dinala ng Diyos? Amen? Kung doon ka dinala ng Diyos, bakit mo kukusyo? Kaya ba akong pakainin ng Diyos sa lugar na ito? Dito niya ako dinala? Siyempre, kaya ka. Meron bang lugar na isusugo ka ng Diyos, papatayin ka ng gutom? Maliwanag ba? Ano ibig sabihin, kapatid? Ha? Okay? Okay. They question God's power. Huh? Notice number 20. Alright. Ano pang sabi nila? Behold, He smote the rock that the waters gushed out, and the stream overflowed. Nung sila'y mauhaw, anong sabi ng Diyos kay Moses? Sabihin mo sa bato, magbigay na ng tubig. Nagbigay ng tubig. Pagkainom naman nila, anong sabi? Can God? Batas, okay. Number 20. Okay. And the streams overflowed. Anong sabi naman nila? Sumunod. Can He give bread also? Can He provide flesh for His people? Naunuan niyo ba binabasa niyo? Naunuan niyo po? Anong kanilang inuugali sa Diyos? Sinusukat nila ang kakayahan ng Diyos. Kaya ba akong painumin ng Diyos dito? Kaya ba akong pakainin ng Diyos ng tinapay dito? Kaya ba niya akong bigyan ng karne dito? Tama? Hindi ba nagpaulan siya ng mana? Nung nangailangan naman sila ng karne, anong ginawa ng Diyos naman? Nagpadala siya ng maraming pugo. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Pero sa lahat ng ito, lagi pa rin may kasunod. Okay? Ha? Can God? Can God? Siya anong ibig sabihin? Ha? To stay right. Anong kailangan? Verse number 7. Have what? Have the right faith. Don't question God's power to do the miracles. Okay? Huwag mong ko-question, kaya ba ako ng Diyos na bigyan ito? Kaya ba ako ng Diyos na itawid sa problemang ito? Maliwanag ba? Amen? Amen, kisan? Kaya nga, if you will continue to live by faith, makikita mo talaga, no? It is easier to stay right with God. Anong kailangan lang? To stay right? Anong kailangan? Have what? Have the right faith. Panghawakan mo ang mga pangako ng Panginoon. Amen? Panghawakan mo, magtiwala ka. Okay? Okay? To stay right with the Lord. Okay? Tayo po natin tumayo. Salamat po dakilang Diyos, aking Ama, sa mga salita mo.